Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan na mga kabataan. Ako po'y nagagalak na ako'y nabigyan ng pagkakataon na magiging bahagi sa inyong programa. Ako po'y may dalang mensahe para sa inyo na ito'y aking inaakala na bibigay ng paglago at pagtatag ng inyong pananampalataya. Ito po ay aking pinamagatan ng timely message for the youth today. Yun po ang ating pong tupiko sa araw na ito. So, maaring tatanungin ninyo o tinatanong ninyo kung bakit timely message. Dahil ito po ay ang ating kapanahunan ay mapanganib. Tayo ay nasa kalagayan na mapanganib na kinakailangan ang mensahe na napapanahon sa kalagayan na ito. Kaya ito ang sinasabi ng banal na kasuratan sa 2 Timothy sa chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Sa verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Sa verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, and such turn away. From such turn away. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito pong binanggit dito sa banal na kasulatan, from verse 1 to 5, ay nakikita na natin sa ating mga kabataan, sa ating kapaligiran, hindi lang mga kabataan, kundi sa mga nakakatanda, ay nakikita na natin itong mga sinyalis na ito na nagbibigay ng indication na tayo po ay nasa huling panahon na mapanganib, mga kapatid. Tayo po ay nasa mapanganib na kapanahunan na ang ating mga kabataan ay kakaiba na ang kanilang mga pananaw. Ang hindi pwede noon sa kanila ngayon ay pwede na raw. Masakit man minsan na ito ay ating mapapakinggan, subalit wala tayong magagawa. Ito'y katuparan ng hula sa banal na kasulatan. Atin na lang dadalhin sa magandang payo. Baka sakaling papakinggan ng ating mga kabataan at kung isa puso ay magtamo sila ng kaligtasan. Yun na lang po ang atin sa ating kapanahunan. Pero titingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. The usefulness of the youth. Mayroon ba silang pakinabang? Ito po ang binabanggit ng banal na kasulatan. Sa 1 John chapter 2 sa verse 12, pababa, ganito. I write unto you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Ibig sabihin, ng ating mga kabataan, they are not being forsaken. Hindi po sila itinatakwil. Kundi ang Panginoon ay mayroong magandang panukala para sa kanila. Kaya sa verse 13, ganito ang sinasabi, I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. Ayan, verse 14, I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. So, ibig sabihin, mga kabataan, you have all the privileges. You are strong. You have the courage.
you have the anong tawag nito, yung likas na masigla. Ayun. Kaya yung pribilehyo ay nasa sa inyo. Kaya dapat nagampanan natin yung tungkulin na ito'y iniatang ng Panginoon sa atin. Sa 1 Timothy chapter 4, sa verse 12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word and conversation, in charity, in spirit, in faith, and purity. Kaya dito sa nabasa natin, tayo na mga kabataan, dapat tayo daw ay magiging ihimplo. Sa anong mga punto na tayo ay dapat magiging ihimplo? Sa ating mga salita, sa ating mga pag-uusap-usap, conversation, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya at kadalisayan. Yan, sa mga puntong ito, dapat tayo ay magiging ihimplo. Kaya, para tayo ay magiging successful na mga kabataan, ano ang basic principle na kailangan na i-adapt natin? Mayroong dapat na i-adapt natin na prinsipyo para tayo ay magiging matagumpay na mga kabataan. Ito ay ang nakasulat sa 1 Corinthians chapter 9 sa verse 25. And every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Kaya dito, ang mga atleta, talagang madisiplina sila, disiplinado sila. Talagang lahat ng bagay ay kanilang ginagawa. Nagda-diet sila, nag-i-exercise sila, marami silang ginagawa. Sinasakripisyo para lamang matamo nila yung tinatawag na crown, earthly crown, o kaya gantimpala. Pero tayo, masigit yung atin, dahil ang ating pong tinitingnan ay yung mga makalangit na mga bagay, hindi nasisira. Ay kung ang mga atleta nasisira yung kanilang tinitingnan na gantimpala, pero sa atin hindi. Ito'y hindi po nasisira, kundi magpakailanman na korona ang nakalaan para sa atin. Kaya ang prinsipyong ito, yung tinatawag na temperance, yun ang prinsipyo na dapat nating panghawakan. Alam niyo, mayroong tinatawag na worthy examples from the Bible, experience of the Bible na pwede nating panghawakan. Kaya gaya ng experience ni Daniel at ang kanyang mga kasama. They are worthy examples of what we call temperance. Sa Prophet in Kings 482, ganito ang sinasabi. Daniel and his associates had been trained by their parents to habits of strict temperance. No power, no influence could sway them from the principle that they had learned in early life by a study of the Word and works of God. So, tingnan natin yung si Daniel at ang kanyang mga kasama. Sila po ay naturuan ng tinatawag na stricto na pagtitimpi o kaya temperance by their parents. At ito ang nagbigay ng success sa kanila. Sa Daniel, kaya nga sa Daniel chapter 1 verse 8 ay ganito ang sinasabi. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat or with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Papaano na si Daniel na nagawan niya at ang kanyang mga kasama na hingiin sa tawag nito yung chief cook of the palace, na ang kakainin na ibibigay sa kanila ay yun lamang mga simpleng pagkain, hindi pagkain ng hari, hindi inumin ng hari, simpleng pagkain lang. Nagawa nilang hilingin yon dahil sila ay naturuan ng tinatawag na strict
temperance. Iyon po ang pangyayari. At among those who maintained their allegiance to God were Daniel and his companions, illustrious examples of what men may become who unite with the God of wisdom and power. Itong si Daniel at ang kanyang mga kasama, sila ay ilustrasyon at ihimplo kung ano ang kahihinatnan ng isang taong sumusunod sa tinatawag na wisdom and power of God. Sumusunod sa karunungan ng Diyos na kanyang ipinrescribe, at kung ito ay tanggapin natin, ito ay ating bibilhin na walang pira. Tayo po ay magtatagumpay kagaya ni Daniel at ang kanyang mga kasama. Kaya kung ang temperance ang pag-uusapan natin, kagaya ni Daniel at ang kanilang mga kasama, ay mahalaga ang puntong ito. Mayroong 3 bagay na dapat nating pagbulay-bulayan o kaya ay bulay-bulayin kung ang pag-uusapan ay itong tinatawag na subject of temperance. Alin o ano ang mga ito? Number 1, temperance in labor, temperance in eating and drinking, temperance in lustful passion. Itong 3 ito ay napakahalaga para tayo magiging matagumpay na mga kabataan. Ito ay mababasa natin sa Spirit of Prophecy, kaya atin pong babasahin. In order to preserve health, temperance in all things is necessary. Temperance in labor, temperance in eating and drinking. Ayan, so dapat tayo maingat doon sa dalawa na yon. Pero ito ang isa sa pinakamahalaga, itong pangatlo. Will not the inducement presented before those who are running in the Christian race lead them to practice self-denial and temperance in all things, that they may keep their animal propensities in subjection, keep under the body, and control the appetite and lustful passions. Ayan, sa Child Guidance 84, paragraph 2. Kaya yung tinatawag na lustful passion, magiging kontrolado dapat ito. Dahil ito ay magpapahamak sa atin. Sabi dito, the heart cannot possibly maintain consecration to God like the lustful appetite is indulged. Ayan. Kaya, yan ang dapat na isang alang-alang natin, yung 3 na yon. Okay, pupunta tayo doon sa lustful passion. Dito tayo magpo-focus dahil ito ang isang pinakamapanganib sa mga kabataan, yung tinatawag na lustful passion. So, number 1 about lustful passion, on marriage. Kailangan na tayo ay maging maingat. I-apply natin yung tinatawag na principle of temperance dito sa tinatawag na marriage. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ganito ang sinasabi. Be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship what righteousness hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. Yan sinasabi, huwag daw tayo makipamatok sa hindi nananampalataya, dahil ang mga hindi nananampalataya ay sa kadiliman at ang nananampalataya ay sa liwanag. At ang tanong ng banal na kasulatan, what communion hath light with darkness? Mayroon bang pagsasama o kaya tawag nito pagsasanib ng liwanag at ang kadiliman? Hindi po pwede yan. Ang liwanag ay sa Diyos at ang kadiliman
ay sa kaaway, ang kaaway ng Diyos. At ang magkaaway, hindi yan pwedeng magsama. Kaya yun po, huwag daw tayong makipamatok sa mga hindi nananampalataya. Ito ang sabi ng backup ng Spirit of Prophecy sa Adventist Home 61. God's commands are plain. The Lord commanded ancient Israel not to intermarry with the idolatrous nations around them. You see? Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughters shalt thou take unto thy son. Ayun, maliwanag po yan. Ano? So, yun yung una, number 1, about marriage. May kinalaman yan sa tinatawag na lustful passion, na dapat i-control na, i-apply natin yung tinatawag na temperance. Dapat papigil tayo, o kaya pigilin natin ang ating passion. Number 2 is evil appearance. Yun ang number 2. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Abstain from all appearance of evil. Yan. Dapat na mapagtimpi tayo. Kontrolin natin ang ating sarili sa tinatawag na evil appearance. Yan ay lustful passion yan eh. Yung kahit alam nating masama, sige pa rin. Ano? Yan. Anong ibig sabihin ng evil appearance? Yung isang bagay na ginagawa mo na kaduda-duda, especially to the opposite sex. Yon. Dapat na malaman natin ito, ang ibig sabihin nito, itong evil appearance. Isang bagay na ginagawa ng opposite sex na kaduda-duda at masamang tingnan, masagwa kung tawagin sa Tagalog. Laging nagsasama, laging nagkikita sa sila lang dalawa. Yon, evil yan, evil appearance yan. Kahit sabihin mo wala naman kaming ginagawa, pero it is very suspicious sa mga tao nakakakita. Yan, evil appearance yan. Yung appearance itself, yun yung masama. Ayan. Kaya yun ang ibig sabihin nun. Okay? Under evil appearance, letter A. Under evil appearance. Ano yun? Yung tinatawag na familiarity. Ayan. Anong ibig sabihin ng familiarity? Yung you are too close, opposite sex, masyadong malapit, laging nagsasama kahit saan. Ayan, familiarity yan, na parang wala nang distansya ng ang lalaki at babae. Familiarity. Na pati yung gawa ng dapat gawa ng mag-asawa ay ginagawa. Yon, yes, familiarity. Ito ang sabi ng Spirit of Prophecy. You have fallen unto the sad error which is so prevalent in this degenerate age, especially with women. You are too fond of the other sex. Ayan. You love their society. Tingnan natin. Your attention to them is flattering, and you encourage or permit a familiarity which does not always accord with the exhortation of the apostle to abstain from all appearance of evil. Yun ay mababasa natin sa Adventist Home. Na dapat tayo magiging maingat sa tinatawag na familiarity. Pag yung kakain, kailangan nagkaharap. Pagka mamasyal, magkasama. Papunta sa meeting, kailangan magkatabi. Very obvious. Yun po yung ibig sabihin nun.
It's too obvious. Ayun, dapat iwasan natin yon. Dahil pag yung mga nakakakita ay maaring anong tawag nun, natatawa sila o nag-iisip sila ng hindi maganda. Yan ang dapat na ating pong iwasan. Maaring sabihin natin na ay kayo kasi yung masama ang isip, pero kayo kasi yung nagpapakita ng pag-iisipan ng tao ng masama. Ayun. Kaya dapat iwasan natin. Kaya nga appearance, yung appearance of evil. Okay. So, letter B, under appearance of evil. Keeping late hours. Yan. Anong ibig sabihin nito? Ito sinasabi ng espiritu ng hula. The habit of sitting up late at night is customary, but it is not pleasing to God, even if you are both Christians. These untimely hours injure health, unfit the mind for the next day's duties, and have an appearance of evil. My brother, I hope you will have self-respect enough to shun this form of courtship. Or if you have an eye single to the glory of God, you will move with deliberate caution. You see? Dito sa ating nabasa, kasama sa evil appearance yung ganyang klase ng panliligaw. Anong klaseng panliligaw? Gabing-gabi na. Hindi pa umuuwi. Alas 10, alas 11, baka abot pa ng alas 12, baka abot pa ng alauna. Yan ay, sabi dito, evil appearance. Hindi lang evil appearance. Ang sabi dito, shun this form of courtship. Sabi dito, kung ikaw ay isang lalaki, my brother, sabi ni Sister White, I hope you will have self-respect enough to shun this form of courtship. Yan. Bakit? It destroys health. You will become unfit to the next day's duties. Hindi ka na, siyempre kinabukasan puyat ka. Hindi ka na makatrabaho ng maayos. Kung estudyante ka, hindi ka na makapag-aral ng maayos. Dahil puyat. That is appearance of evil. Hindi lang daw, dagdag ng spirit of prophecy, hindi lang daw ikaw ang apektado. Yung mga tao na nakakakita sa iyo, you give a evil example, bad example. Yan. So, hindi lang ikaw, kundi pati yung nakakakita. Ikaw ay nagbibigay ng masamang impression. So, ano pang mangyayari? Magkakaroon ka ng tinatawag na lovesick, sentimentalism. Pagka ganyan ang ginagawa. Isa pa, ganito. Mayroon tayo ngayong tinatawag na modern courtship. Noon, pagka manliligaw, pumupunta sa bahay. Pero ngayon, hindi na. Tumatawag na lang. Pero kahit ikaw ay tumatawag, kung gabing-gabi na, sige pa ring tawag, ay nakakapuyat. Ganun pa rin ang magiging resulta. Kaya pumunta ka man sa bahay o tumawag ka na gabing-gabi na, wala pa ring hinto ang tawag. Tsaka mayroong masamang epekto ang tawag kaysa personal. Marami kang pwedeng sasabihin at gagawin sa tawag na hindi mo pwedeng gawin sa face-to-face, sa panliligaw. Iba kayang lumambing yung nagtatawag at saka yung yung personal, yung face-to-face. Kayo ang magpatunay niyan. Ito ang huwag nating gagawin. Pagka ikaw ay nanliligaw,
Ilang bisis ka ba tatawag sa inyong liniligawan? Kung ikaw ay lalaki. Pagka ikaw ay tumatawag ng 3 bisis sa isang araw, hindi na po maganda yon. Nakakadisturbo ka na. Pagka mayroong ginagawa, nagbuhugas, nagluluto, nakakadisturbo ka na. Hindi na po masisiyahan ang magulang noon. Ay halimbawa, hindi tawag. Pumupunta ka sa bahay nila 3 bisis isang araw. Masisiyahan kaya ang magulang mo? O kaya magulang ng babae? Ganon din sa tawag. Sobra na yung 3 bisis ka na tatawag. Ano na yun? Sakit na yun. Ano? Sakit ng tinatawag na lovesick sentimentalism. Pagka ganon ang estilo natin, nalalabsik ka na. Kaya yun ang huwag nating gagawin. Tandahan ninyo yan. Dahil magiging evil din ang magiging babagsakan yan. Kaya kung Kristiyano kang kabataan, Kristiyano kang lalaki, Kristiyano kang babae, huwag kang magpaligaw na hindi nagpapaalam ang lalaki. At huwag kang manligaw na hindi ka nagpapaalam. Ayan. Kaya yun ang sinasabi. At saka mayroong tinatawag dito, secret communication and meetings. Sikretong pagtatagpo. At yung meeting, yan nga. Pag-uusap at pagtatagpo, sikreto. Hindi pala yan tama. Evil appearance din yan. Kaya, yon ang mga tinatawag na mga evil appearance na dapat na tandaan natin. Alam nyo, nasubukan ko, alam ng mga kapatid, ako mayroong girlfriend. Pero hindi man lang nila makita na pagkakainan kami, laging nagkaharap. Pagka-meeting, laging nagkatabi. Wala, hindi nila nakikita yon. Pero alam nila lahat na ako'y mayroong girlfriend. Dapat yun mas disente, kung alam niyo yung salitang disente. Yun po. Hindi yung masagwa. Kasi evil appearance yan pagka masagwa. Yun. Kaya yun ang dapat na tayo magiging yung i-apply natin yung tinatawag na temperance sa mga bagay na ito. Okay, pupunta tayo sa pangatlo, number 3. Yung tinatawag na trifling with heart. Ano naman ang trifling with heart? To trifle with heart is a crime of no small magnitude in the sight of a holy God. And yet some will show preference for young ladies and call out their affections, and they then go their way and forget all about the words they have spoken and their effect. Mayroon daw yung yun daw tinatawag na trifle with hearts. Ay isang krimen na hindi maliit na bagay sa harapan ng banal na Diyos. Ano yung trifle with heart? Yung nanliligaw sa isang babae, nangangako at nakuhang niya ang damdamin ng isang babae, at nung umalis ay nalimutan na niya lahat ang kanyang mga sinabi at ang nagiging epekto ng kanyang mga sinabi. Ayun. At pagkatapos, tuloy natin. In your face attract them, and they repeat the same words, devote to another the same attention. Nung pag-alis, nalimutan na niya yung kanyang pinangakuan at ang epekto ng kanyang pangako, at nakakita siya ng bagong mukha, at inulit niya rin yung parehas din na salita na kanyang sinabi sa ibang babae. Ayun. Yung parang yung sinasabing collect and collect. Yan. So, hindi po yun maganda. Yun ay trifling with heart. Sabing gano'n. Kaya, lahat ng ating binanggit, temperance
ang kailangan. Dapat igalang natin ang mga payo ng ating mga magulang, nakakatanda, mga manggagawa, at mga ministro na nangangalaga sa ating kapakanang pang-espiritual, mga kabataan. Kung tungkol man lang sa bagay na ito, temperance, dapat tayo ay makinig sa payo. Mahirap yung hindi makikinig ng payo. Alam niyo, nung ako'y nagtuturo sa missionary school, nung malapit na magtapos ang mga estudyante, ako'y laging nagpapayo. Mayroong estudyanteng hindi nakikinig. Noong magkuha na ng mga layman, ay kinukuha ang aking, anong tawag nun, yung recommendation. Ipapaano ko i-recommend ang isang kabataan na hindi nakikinig ng payo. Kaya mahalaga kung sa bagay na ito, yung tinatawag nating pag-apply ng tinatawag na temperance, yung tinatawag lustful passions, mahalaga na makinig tayo sa payo. Ay hindi ko mai-recommend. Mayroon ding isang manggagawa, binata rin, hindi makikinig sa payo. Kaya yung mga kapwa ng mga ministro nagiging tahimik na lang. Pero noong siya ay dapat nang ilagay na magiging ordinado na ministro, ay hindi na mai-recommend. Hindi na mai-recommend ng mga ministro, hindi na rin mai-recommend ng mga kapwa-manggagawa, hindi na rin mai-recommenda ng mga matanda sa iglesia dahil masilan ang tungkol sa bagay na ito, mga kabataan. Kaya kung gusto niyo magiging matagumpay, temperance, mga kapatid at mga kaibigan, kagaya ni Pablo, kagaya ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Alam niyo, kung sundin natin yung Exodus chapter 20 verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Hindi lang magulang pa lang tinutukoy dito, mga elderly and ministers. Yun pala yung binabanggit dyan. Kaya dapat tayo ay makinig. So, a little message yet for you, mga kapatid na mga kabataan. Ito ang sinasabi sa Prophet and Kings. Daniel will do and dare for the cause of right. Ayan. The Hebrew worthies were men of like passions with ourselves, yet notwithstanding the seductive influences of the court of Babylon, they stood firm because they depended upon a strength that is infinite. Tingnan ninyo. Ayan ang nagiging resulta ng pagiging temperate ni Daniel at ang kanyang mga kasama. So, ang Panginoon ay nangako sa mga kabataan. Ito ang kanyang pangako. Nagbibigay siya ng assurance ng protection sa mga kabataan. At hindi lang mga kabataan, kung tayo lang ay susunod sa kalooban ng Panginoon. Ganito ang Psalms chapter 34 verse 7. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivereth them. Kaya ililigtas tayo ng Panginoon sa mga panganib pagka tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Sa Great Controversy 512, a guardian angel is appointed to every follower of Christ. These heavenly watchers shield the righteous from the wicked one. Yan ang gagawin ng Panginoon. Kaya mahalaga na tayo ay dapat magiging masunurin dahil andyan ang pangako ng Panginoon na tayo ay kanyang iingatan pagka tayo lang ay susunod sa kanyang kalooban. So to conclude, my brothers and sisters na mga kabataan, sa manuscript 59
sa 1900 ay 1900, I mean, ganito ang sinasabi: if we can arouse the moral sensibilities upon the subject of practicing temperance in all things, a very great victory will be gained. Pagka pala magising ang ating moral sa tinatawag na subject of practicing temperance sa lahat ng bagay, ay malaking tagumpay ang ating matatamo. Ayan. Kaya nawa po sa ating pong nabasa ay na-bless tayo. Hindi sana matutupad sa atin ang nakasulat sa Amos chapter 8 sa verse 11 na ganito ang sinasabi: Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but a hearing of the word of the Lord. Verse 12, and they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. And verse 13, and that day shall the fair virgins and young men faint for thirst. So, nawa po, itong pangyayari na ito ay hindi natin dadanasin dahil tayo ay mga kabataang mga Kristiyano, magiging ihimplo sa ibang mga nananampalataya. May God bless you. This is my wish and my prayer.